ayab ti panagdayaw. O Apo, nga Apo mi, iti sa nga lubungan, makita ti kinatonok mo, dumanon sa dilangit ti panakidaydayaw mo. Ngay kanta, ligitubing kan maladaga, natalgad ka katawan pakananwan, kalagiti kabusor mo. Pasardangam ti amin as sumupiat kan ka. No tangadik ti langit ngay naramid mo, ti bulan ken dagiti bitwen nga insaad mo. Anya ti tao tapno isut panunutem, tao laang ngam isut asikaswem. Pinarasam ti tao na nabababangem sika, ket ti dayag ken dayaw, ken kuana, imbalangat mo. Pinagturay mo iti amin na parswa, insaad mo amin na banag iti sa kaanan na. Dagiti karnero ken baka, ken uray dagiti atap nga animal. Dagiti tumatayab, dagiti ikan kan amin na parswa iti taaw. Kantayin tayo iti Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos na napigsa, akanta kami nga agpaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Santo, 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 layawen daka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubit ken serafin, agparin tumenda, agrupap ken ka, aniuming ka. Santo, 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 awagan daka, dati managpasun gloria iliit na. Awan pagkurangap, panakabalit, asik henayat. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken nagkasikalat, Santo, 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 man nakabalin ka, Diyos amahanam ken Espiritu. Amen. Kararat tayo. Managparabor ken managayat unay nga Apo mi, agyaman kami ken ka iti panangtid mo iti baro abiyag, iti tunggal maysa kada kami. Manipod iti panagbangon mi iti sagsapa, kastamet, agyaman kami, tamadaman kami manen ti gundaway tamno agmaymaysa kami nga umay manging daydayaw, mangin nagkarkararag iti nasantuan anagan mo. Kastamit, bendisyon am ngarot iti pastor mi nga isut ti manangibura iti mensahe kada kami. Sapay kumatad, ag ito'y nga mangigan mi, agbalin ko mga iso, pagbiyagan mi iti naldaw-aldaw. Pakawanin na kami iti basbason mi iti sangwanam. Dagito'y iti talek kindawat mi, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen.
Good morning! Yes, good morning kids. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit na maulan, nandito pa rin tayo sa ating santuario. Bagamat marami ang hindi nakapunta ngayon. Yung mga usual na kasama natin, medyo wala sila. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito'y taldaw, narami tiapo, agragsakan, agrambak tayo. Mga kapatid, meron lang po tayong ilang mga paalala. Unang-una, hinihiling ko po na isama nyo sa panalangin. Unang-una, ang matagumpay na pagdaraos ng ating komperensya anual, Philippines Annual Conference, session sa Central Church. This 28, 29, 30, 31. Sa May 28 po, yan po ang clergy session at deaconess session with the bishop. Hapon po yun ng 28. Kakusapin ng ating obispo ang mga pastor at mga diakonisa. 29, ito po yung formal na start ng ating komperensya. Magsimula pong komperensya sa ganap na alas 8 ng umaga sa pamagitan ng registration and then opening worship, communion, and memorial service. Maganda po na makadalo sana ang iba sa atin para sa communion service ng annual conference. And then kinagabihan, wala namang masyadong gawain sa gabi ng 29. Isang konsyerto lang naman ng mga diakonisa natin na mangyayari sa gabi ng 29. Kung gusto nating makita ang dalawang diakonisa natin magaganda na sasayaw, kakanta. Kala ko sasayaw si Teacher Sharon Konsyerto po lahat ng mga diakonisa sa annual conference. It's a musical concert. Kaya ay naanyayahan ng lahat na sana manood. Meron ba itong live streaming, teacher? Naka-live streaming to? Sa mga hindi makakadalo doon sa Central Church ng gabi, may live streaming po ito, kaya mapapanood pa rin natin. Pero mas maganda kapag actual na mapanood natin kung paano iindak ang mga diakonisa. May mga tickets po na binebenta. Actually, sold out na yata yung mga tickets natin. Sobra-sobra pa. Sa quota na binigay sa atin. Salamat po sa pagsuporta. Ngayon, ako na nag-pledge last Sunday kung ilan ang ticket na kukunin ng Ilocano. 10 300 at 5 500, di po ba? Whether we like it or not, kailangan nating bayaran yun. Ito naman ay bilang suporta natin sa ating mga diakonisa na dahil sa kanila ay maganda ang Christian Education Ministries ng ating simbahan. Hindi lang ng NACS, kundi ng lahat ng ating mga simbahan. Ako personally, malaki ang utang na loob ko sa mga diakonisa, mga king diakonisa namin. Sila ang talagang humubog sa akin mula Sunday school hanggang sa ako'y naging kabataan. Gaya ng paghubog ng mga diakonisa natin ngayon sa mga bata at mga kabataan natin. So, para po ito yung proceeds po ay para sa kanilang mga ministries, patuloy na pag-aaral or continuing education at sa scholarship ng mga student deaconesses natin. And then, June 1, ito po yung
National Bible Quiz Conference Level Elimination. Ang sino mang mananalo sa June 1, dito po gagawin. Doon po sa Holy Club gagawin ito. Ang sino mang mananalo sa June 1, sa Bible quiz na ito, ang siyang magre-represent sa ating annual conference sa National Bible Quiz. Isama natin ang ating mga dalawang kabataan dito. Si Nice, yung anak ng ating diakonisa sa senior youth. Sino sa junior youth? Si AJ. Siya yung magre-represent sa ating distrito. Sila po ang ilan sa mga nanalo sa district level, kaya sila ang mag-represent sa ating distrito para sa annual conference level. Isama po natin sila sa ating panalangin. At marugdubang review. Kahit na sumasabay mga lessons, sa bagay patapos na ang kanilang lesson sa eskwelahan, makakapag-concentrate na sila ng konti sa pagre-review para sa National Bible Quiz. And then, June 6 and 7. Ito po yung conference level or district? District level DVCS Teachers Training. June 6 and 7. Dito rin po sa NACS gagawin ito. June 6 and 7. Sa lahat ng mga gustong magturo ng Daily Vacation Church School or VCS, sa lahat po ng mga gustong magturo sa VCS, inaanayahan po namin kayo sa mga araw na yan. June 6 and 7. Ito po yung district level training para sa mga teachers. Wala na pong re-eco or eco seminar or eco training. Kaya't lahat po ng gusto magturo dito sa church, sa Muñoz, at hopefully meron pa rin sa Magallanes, lahat na ay inaanyahan na dumalo sa training na to. I advise that you talk to our deaconesses, Teacher Sharon and Teacher Abby, para sa mga details kung paano yung pag-register nyo para sa training na to. Para sa ibang mga announcements, abangan nyo na lang po sa ating mga Facebook pages at sa ating chat groups. I-welcome back. Welcome back. Hindi talaga sila bisita kundi dati na sila dito. Yun nga lang, umuwi ng Pangasinan. Let's welcome back the Ocampo family. Pwede po ba kayong tumayo? Actually, pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? Dito po sa harap. Ayan. Sila yung nagbibigay ng actually isda para sa midweek natin. At natikman ko rin yun. Dito sa gitna. Ayan. Yan po. Oh, sa engineer. Sa wakas, nakita ko rin kayo. Yes. Opo. Meron pa po ba? Ate Marlene, parang meron pa akong nakita dito sa harap ni Kuya Edu. Ayan. Welcome po sa Nax United Methodist Church.
Sino pa? Ayan. Habang nandyan po kayo, gusto ko na rin tawagin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday sa linggong ito. Maridel Cordona, Mayjoy Rabino, Lemuel Marcelo, Mark Jomil James Pascual, Ruby Rose Palomo, Raisa May Inventado, June Adornado, Janeth Cabanit, Mulindon Baris Cadiz, Nenita Paking, wala sa atin needs. Demir Francisco. At meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday sa linggong ito? Aba, tingnan mo naman. May katuisahan mo, ate. Dito'y ate, toy. Ayan. Sino pa? Sa choir, wala? Ba? Nasanay ako na pag birthday, mayroon akong binabati dyan sa choir, Naubos na. At sa mga nagpa-birthday po na nasa online, happy birthday po sa inyo. Ang panalangin po ng inyong pastor ay sana sa inyong pagdiriwang, ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan, mga panalangin, at ito ang birthday gift niya sa inyo. Happy wedding anniversary din po sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. At sa inyo na mga baliknaks at mga bisita, ang dalangin ko ay nawa maramdaman yung dakilang presensya ng Diyos sa pagsama sa pagsamba ngayon. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat, O Diyos na banal, Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat dinala mo mga kapatid na ito sa pananambahan namin ngayon. Dalangin ko na pagpalain sila, bantayan, ingatan. Kung may nararamdamang sakit o di kaya ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkalob ang kagalingan. Mangusap kayo sa kanila at mangusap din kayo sa amin. Salamat din po sa buhay ng mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon. Pagpapala ang iyong pagkalob sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Diyan lang po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. And God bless you sa mga bisita natin. God bless you always. Happy birthday, Ate Ed. God bless you. Ubus na yung ating token. Ayan. May token po kami para sa inyo. Ngayon po, ating saksihan ang handog na bilang ng ating mga bata.
Sige, dito muna kayo sa luhuran. Mga kabataan, samahan nyo na rin sila. Mga kabataan. May natirang 2 kabataan nung nakaraan doon sa taas. Dito rin. Sige, atin po silang ipanalangin. Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga anak na ito. Mga bata at mga kabataan ng simbahan. Sa murang edad, Panginoon, ginagamit mo na sila para sa pagpupuri at pagpapahayag ng iyong salita. Hanggang sa kanilang pagiging kabataan, patuloy mo silang ginagamit upang sa ganon ay may pahayag ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng kanilang mga talento, sa pagsayaw at sa musika, at sa anumang mga kapamaraanan. Dalangin namin ngayon, Panginoon, i-bless mo sila. I-guide mo sila. Tulungan sila sa kanilang paglaki at paglago sa pananampalataya. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral at patuloy na pag-acquire ng mga kaalaman at nang sa ganon ay sila'y maging matalino, marunong, malusog, malaya sa anumang sakit, kaya-aya sa harapan ng maraming tao at kaaya-aya lalo na sa iyong harapan, O Diyos. I-bless mo rin ka lang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Tulungan mo sila upang sa ganon ay may pagkalob nila ang magandang kinabukasan sa mga anak na ito. Muli, salamat sa buhay ng mga bata at mga kabatang ito. Kayo ang siyang manguna. Muli, dalangin namin. Kayo yung siyang manguna sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Atin ngayon pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, masarakan ni daan nga tulad ti Isaias 6, manipod 1 hanggang 8. Ket kastoy ti kunana. Ayaban iti Diyos di Isaias nga agbalin a profeta. Idi tawe na panakatay na Ari Uzias, nakitak ti Apo, si tutugaw iti nangato a trono na. Agsaringgayad iti gayadan ti kagay na iti terno a templo. Iti likmut na si tatakder dagiti apoy a paraswa. Innem ti payak ti tunggal maysa. Dua ti nangabong iti rupa, dua ti bagi, ket dua usarenda nga agtayab. Ipukpukaw da iti tunggal maysa. Santo, Santo, Santo. Nasantuan ti Apo ang manakabalin amin. Tapno iti lubong iti dayag na. Gapo iti pigsa iti timek da, nadayeg ti fondasyon iti templo. Napno ti mismo a templo iti asuk. Kinunak, asiak pay, awanen ti namnamak. Dakes amin nga agaon iti ngiwat ko ket agnaedak iti sidong dagiti tattao anarugit ken dakes iti tunggal ibalikas da. Nupay kasta nakitak dagiti mismo amatak ti ari ti Apo ang manakabalin amin. Ti mayab gay may kanyak ti maysa ka dagiti parswa si gem iti benggak.
biggang sinipit na iti altar. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Let's all rise for the reading of the Holy Gospel. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ipapadala ko sa inyo ang Espiritu na galing sa Ama. Tutulungan niya kayo, ipapakita niya ang katotohanan at magsasalita siya tungkol sa akin. Magsasalita din kayo tungkol sa akin kasi kasama ko na kayo sa simula pa lang. Hindi ko to sinabi sa inyo nung una kasi kasama niyo pa ako. Pero ngayong babalik na ako sa Ama na nagpadala sa akin, walang nagtatanong sa inyo kung saan ako pupunta. Ngayong sinabi ko na sa inyo, masyado kayong nalulungkot. Tandaan nyo to. Mas makakabuti sa inyo na alis ako kasi kung hindi dadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Pero kung aalis ako, ipapadala ko ang Espiritu sa inyo. Pagdating ng Espiritu, papatunayan niya sa mundo na mali ang idea nila tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid at sa paghatol ng Diyos. Mali ang intindi nila sa kasalanan kasi hindi sila naniniwala sa akin. Mali ang intindi nila sa pagiging matuwid kasi pupunta ako sa Ama at di nyo na ako makikita. Ganon din sa paghatol. Mali sila kasi hinatulan na ng Diyos ang leader ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin pero hindi nyo ito kakayanin ngayon. Pag dumating na ang Espiritu, i-guide niya kayo at ipapakita niya sa inyo ang lahat ng katotohanan. Di siya magsasalta sa sarili niya lang, pero sasabihin niya lahat ng narinig niya at ang mga bagay na dadating pa. Dadakilain niya ako kasi sasabihin niya lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat ng pag-aari ng tatay ko ay akin, kaya sinabi ko sa inyo na kukunin ng Espiritu ang ibibigay ko sa kanya at sasabihin niya to sa inyo. At mula sa chapter 3, verses 16 at 17, ganito pong ating mababasa. Sobrang mahal ng Diyos sa mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ng mundo, kundi para iligtas ito. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Dinggin tayo ti mensahe ti kanta babaen ti Ilocano kayo.
Thank you, choir. Maaring nanibagong choir natin sa piyesa nila. God So Loved the World by John Steiner. Isa yan sa mga, nung nasa UTS choir ako, isa yan sa paborito namin piyesa. It's a classic anthem. Good morning, friends. Today we celebrate Trinity Sunday. Last Sunday, pinagdiwang po natin ang pagdating ng Banal na Espiritu sa mga alagad or the Pentecost Sunday. At sabi natin, Pentecost, this is the fulfillment of the promise, katuparan ng pangako ni Jesus na kanyang isusugo ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. So that's Pentecost. Pentecost ang siyang nagbago sa buhay ng mga apostol at sa mga alagad. Pentecost is the day when the disciples' lives were changed. Mula sa matakot na alagad, naging matapang sila sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. At Pentecost, sabi natin, ay harvest festival din. Bakit harvest festival? Kung ang Pentecost ay harvest festival ng mga Hudyo, ang Pentecost din ang harvest festival ng simbahan. Bakit? Kasi nung unang araw ng Pentecostes, nung dumating ang Banal na Espiritu, 3,000 kaluluwa ang nadagdag sa simbahan. 3,000 souls were harvested for the church. So, Pentecost is a harvest festival. Ngayon naman, kompleto na. We have got the Father. Ibababa ko ng konti. Ayun. Hindi kita yung kamay ko eh. We have got the Father. And then, dumating si Jesus, ipinanak si Jesus. We have the Son. God the Son. And then, last Sunday, yung pagdating ng God, the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity. And so, immediately after the coming of the Holy Spirit, we now celebrate the completeness of God. God in three persons. Kaya sa ating hymn, God in three persons, Blessed Trinity. Di ba? God in three persons, Blessed Trinity. Kompleto na. We celebrate the fullness of God, the wholeness of God, who revealed Himself as the Father, the Son, and the Spirit. Pero ano nga ba ito? Bakit nga ba natin sinasabi, God, the Father, the Son, and the Spirit? Friends, una-una, gusto kong malaman natin na God in three persons, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Yun pong mathematics ng Diyos. Parang mali ano? Dapat 1 plus 1 plus 1 ay tatlo. Pero bakit 1 plus 1 plus 1 ay 1 pa rin? Sa Diyos, that's a mystery. That's a mystery. At kapag sasabihin natin na mystery, mga kapatid, when we say mystery, it can never be fully understood. Hindi natin lubusang maintindihan. Iyan po ang Diyos. Ang Diyos ay hindi na Diyos kapag siya ay ating lubusang naintindihan. There will never be a mystery
And God will never be God to us if we fully understand who He is. Ganon pa man, may mga bagay-bagay na kailangan nating malaman. Una, may I invite you to look at the cover of our printed liturgy. Itong illustration na nandito sa harap, nakalagay po dyan, mayroong equilateral triangle. Talagang si Pastor Math, ano? May triangle sa gitna. Magkakapareho po ang length ng bawat sides. Bakit magkakapareho? It symbolizes, each side symbolizes the persons of God, the persons of the Holy Trinity. We have the Father, the Son, and the Spirit. Or, sasabihin din natin, magkakapareho yung angles dito. Itong triangle na to. Walang mas malaki, walang mas maliit na angle. It symbolizes the Father, the Son, and the Spirit, and they are of equal. Magkakapareho sila. Pangalawa, at the center is God. However, Father, Spirit, Son. Sa gitna, Diyos. Pero may nakalagay dito sa yung line or bar that connects the Father to that connects God to the Father, the Son, and the Spirit. God is a Father, His Son is Spirit. Di po ba? However, doon sa outer circle, marong is not. The Father is not the Spirit, the Father is not the Son, the Spirit is not the Son, the Spirit is not the Father. Ano pong ibig sabihin nito? There are three distinct persons of the Holy Trinity. One God with three distinct personalities or persons or beings. The Father, the Son, and the Spirit. However, kahit na may tatlong persona yan, iisang Diyos pa rin yan. Iisang Diyos pa rin. Hindi po tatlo. God is one. God is one. Yung ibang mga theologian, sabi nila, the Father, the Son, and the Spirit are the three beings by which God introduced Himself to humanity. Ito yung tatlong kapamaraanan kung paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang mapagmahal na Ama. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang anak na nagsakripisyo upang maligtas ang sangkatauhan. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang espiritu upang sa ganun ay siya ay mararamdaman sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon. So, ito yung sinasabi ng iba. Pero para sa akin, God introduces Himself as the all-powerful one. He can reveal Himself as a Father, as the Savior, the Son, and as a Spirit from generation to generation. May kanya-kanyang distinct persons, distinct na gawain o role ang tatlong persona ng Santissima Trinidad. Pero, kahit na ganun sasabihin natin, still, sa bawat gawain,
involved pa rin ang tatlo. Sabihin natin, God the Father is the Creator. Yes. Ang Biblia sinasabi, especially sa Book of Genesis, chapters 1 and 2, at mula sa mga awit, sa Book of Psalms, that God the Father is the Creator. However, the Bible also tells us, especially in the book of John, that Jesus is also the Creator. And the Old Testament also tells us that the Holy Spirit is a Creator. Sabi ng Biblia, the Spirit of God made me and gave me life. Though sinasabi natin na the Father is the Creator, however, hindi lang siya ang gumawa niyan, kundi kasama niya ang anak at ang Espiritu. However, He is just known, the Father is mostly known as the Creator. The Son, Jesus, is known as the Savior. Pero hindi lang po siya ang gumawa niyan. Kasama din niya ang Ama at ang Espiritu. The Spirit is our comforter, our guide. However, hindi lang ang Espiritu Santo ang may gawa niyan. Kasama niya ang Ama at ang Anak. Though parang ang lumalabas at nakikita, mas na nakikita, ay ang paggalaw ng Espiritu Santo. Each person of the Trinity does not act on their own. They have distinct roles, however, they don't do each or their role on their own. Kasama pa rin ang Ama at ang Anak, kasama ng Espiritu Santo. Now, again, sasabihin nyo sa akin, Pastor, ang hirap na maintindihin yan. Tama po kayo. Wala pa po ni isang Bible scholar at theologian ang lubusang nakakaintindi sa doktrina ng Holy Trinity. Bakit? Tulad ng sinabi ko, God is a mystery and no one will ever fully understand this mystery of God. However, pansinin nga natin yung pagbasa sa Lumang Tipan mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ulitin ko yung binasa ni kapatid na Ferdy kanina. Isaiah 6, 1-8. Nung taong namatay si King Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa trono na nakaangat ng napakataas. Napuno yung temple ng laylayan ng suot niya. Sa paligid niya may mga nakatayong seraphim na may tig-anim na pakpak. 2 pakpak ang nakatakip sa mukha, 2 din ang nakatakip sa paa, at ginagamit namang panglipad yung 2 pa. Nagsasalitan sila sa pagsabi, Banal, banal, banal si Lord na makapangyarihan. Ang buong mundo ay puno ng kanyang glory. Nayanig dahil sa boses nila ang foundation ng temple at napuno ng usok ang loob nito. At sabi ko, kawawa ako. Lagot ako dahil makasalanan ang bibig ko. Nakatira ako kasama ang mga taong madudumi ring magsalta. Pero nakita ng mga mata ko ang hari, si Lord na makapangyarihan. Tapos lumipad papunta sa akin yung isang seraphim. May dala siyang nagbabagang uling na kinuha niya mula sa altar gamit ng sipit. Dinampi niya sa bibig ko yung nagbabagang uling at sinabing, Ayan, dinampian na nito ang bibig mo. Inalis na ang pagkakasala mo, napatawad na ang kasalanan mo. At narinig ko ang boses ni Lord, ang sabi, Sinong ipapadala ko? Sino ang magiging messenger namin? Sumagot ako, Nandito ako ang ipadala nyo. Mga kapatid, pansinin nga natin, una, itong tinatawag na itong sinasabi ng mga Bible scholars na ang pagtawag ng Diyos kay Propeta Isaias.
how God called the prophet Isaiah. Pansinin natin, the vision of the triune God. Yung nung nakita ni Isaias ang Diyos na santatlo, or when God saw the Holy Trinity. Pansin natin, the passage from Isaiah 6 describes the prophet's vision of the heavenly throne. Sabi ni Isaias, nakita ko ang trono ng Diyos sa kalangitan. Ang buong paligid ay nabalot ng laylayan ng kanyang damit. He saw the majesty and glory of God. Nakita niya ang buong kadakilaan ng Diyos. At napapaligiran siya ng mga nakatayong mga seraphim. Ano bang mga seraphim? Ito'y mga anghel. Anghel na may 6 na pakpak. Sabi dito, sa paligid niya may mga nakatayong seraphim na may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang nakatakip sa paa, at 2 ang ginagamit nilang panlipad. He saw angels worshiping God. He saw angels surrounding the throne of God. And he heard these angels singing, "Holy, holy, holy." Narinig niya ang mga anghel na kumakanta ng Santo, Santo, Santo. Banal, banal, banal. Ilan lahat yon? 3. Yung ibang mga Bible scholars at mga theologians, sinasabi nila na the threefold repetition of holy by these angels is a clear reference to the 3 persons of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Spirit. Pwede naman sana nilang katahin banal, banal, 2, o di kaya lubos ang kabanalan mo, O Diyos. Pwede naman nilang katahin ng banal, 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 5 or mas marami pa. However, dito sa ating text, the angels, ang mga anghel na nakapalibot sa Diyos, kumanta sila ng Holy, Holy, Holy. Santo, Santo, Santo. Sabi nga ng ating hymno, di ba? 3. They were singing the holiness, or they were singing of the holiness of the triune God. Kinakanta nila ang kabanalan ng Diyos na santatlo. Mga kapatid, kung iyong maanghel sa langit, kung ang mga anghel sa kalangitan, pinupuri nila ang kabanalan ng Diyos na santatlo sa pamagitan ng pagkanta nila ng Holy, Holy, Holy. Paano kaya tayo? Di ba dapat awitan din natin, at purihin din natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, ang Diyos na santatlo? Sa pagtuturo ko sa Book of Revelation, nung tinuro ko sa Bible study ang Book of Revelation, dumating kami sa punto na sinabi sa Book of Revelation, wala nang ibang gagawin sa kalangitan kundi ang magbigay ng papuri, pag-awit sa Diyos. May isang yung isang lalaki, choir member yung lalaki, pero yung asawa niyang babae, medyo papunta sa North Pole yung kanyang boses. In short, medyo sintonado. Kaya ayaw niyang kumanta. Biniro ng lalaki, asawang lalaki, misis niya, sa Bible study, "O Han,
Wala daw ibang gagawin sa langit kundi kumanta. Mag-practice ka na dito sa lupa. Sumagot yung asawang babae, paano kung magpa-practice ay pupuntang North Pole ang boses ko? Sintonado ako. Sagot ko naman, alam mo ate, nung bata ako, mismong nanay ko nagsabi sa akin, huwag kang kumanta. Kasi kung kumanta ka, para kang umiiyak na baka. Nung bata po ako hanggang high school, sintonado ako. Kaya kapag kumakanta ako, para daw talaga akong umiiyak na baka. Pero dahil sa sumali ako sa choir, nahasa naman. Nahasa naman. Kahit na hindi magandang boses ko, nung nasa Ilocos ako, at pastor na ako, lahat ng mga kaibigan kong kinakasal, lagi nilang nire-request, Pastor dapat sa kasal ko, kumanta ka. Grabe ka, ako na nga magkakasal sa'yo, pakakantahin mo pa ako. Magkano bayad ko? Pabiro sa kanila. Pero libre lahat ng mga yun, mga kaibigan ko mga yun eh. In short, wala pong sintonadong boses. Kailangan lang pong hasain. Wala pong mapurol na patalim ang hindi madadala at hindi tatalim kapag ito'y hahasain. Yung ilan nga lang ay kailangan hasain ng hasain. Ano kayo, June? Yung ibang boses, kailangan lang talagang hasain ng todo ano. Mga kapatid, kung dito sa lupa di ka na kumakanta ng papuri sa Diyos, paano ka pa kakanta ng papuri sa kalangitan? The angels sang, Holy, Holy, Holy. The angels, the seraphims, sang of the holiness of God as their praise to the Trinity. And so should we. Dapat ganun din tayo. Kaya kung gusto nyong mahasaan yung boses, sumali na kayo sa choir. Pero huwag nyong asahan na dahil sumali na kayo sa choir, kaagad na kayong makakakanta dito sa altar. Kung medyo mapurol, hayaan nyong mahasa muna. Hayaan nyong mahasa muna. Kung papuntang North Pole, hayaan nyo ang ating choir director at ibang mga miyembro ng choir na hatakin kayo papunta sa sentro. Sing praises to God. Declare the holiness of the Holy Trinity. Declare the holiness of the Triune God, who declared, Holy, holy, holy. They who praise the holiness of the Father, the Son, and the Spirit. Second, sabi nga nila, Holy, holy, holy. When Isaiah sees the vision of the Triune God, he is overwhelmed by a deep sense of his own unworthiness and sinfulness. Nung narinig ni Isaias at naramdaman ni Isaias ang lubusang kabanalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, lubusang kabanalan ng Diyos na Santatlo, na-realize din niya ang kanyang pagiging makasalanan. He realized his unworthiness. He realized his sinfulness before God. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat, kaawa-awa akong nilalang. As akpaya pinarswa. Sa anak amay kari ang makaimatang iti dayag ti Diyos.
Hindi ako karapat-dapat na makasaksi sa kadakilaan ng Diyos. Kaawa-awa ko. When Isaiah saw the holiness of God, he realized how unworthy he is before God. He realized his sinfulness, and so he said, "How pitiful I am." He acknowledged his sinfulness. He confessed his sins before God. Nangumpisal siya sa Diyos. Ikinumpisal niya na siya ay makasalanan. However, take note of this. When God heard Isaiah's confession, nung narinig ng Diyos ang pangungumpisal ni Isaias, inutusan niya ang isang anghel na kumuha ng isang nagbabagang uling at idinampi sa bibig, sa dila ni Isaias, yung uling na yon. Anong ibig sabihin nito? Nung yung uling na yun or yung bagang yun ay dumampi sa bibig ni Isaias, sabi ng anghel, ayan, malinis ka na. The fire there symbolizes the purifying, the cleansing fire of the Spirit of God. It is the Holy Spirit who sanctifies. It is the Holy Spirit who purifies. It is the Holy Spirit who cleanses the life, the sinful life of a repentant sinner. Ang apoy ng Espiritu Santo ang siyang naglilinis sa buhay ng isang makasalanan. The fire there symbolizes the cleansing power, the purifying power of the Holy Spirit of God. The cleansing power and the forgiveness of the Holy Spirit. Friends, if we acknowledge our sins before God, kapag kikilalanin lang natin, ikukumpisal natin ating mga kasalanan sa Diyos, ang Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ay lilinisin tayo. At patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Anong sabi ni Apostol Juan? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive. God is faithful and just to forgive. So una, declare the glory, the majesty of the triune God. Sing praises to the Trinity. Second, acknowledge your sinfulness and receive the cleansing, the purifying power of the Spirit of God. Third, as you witness the glory of the triune God, as you sing the holiness of the triune God, as you confess your sins and receive the forgiveness of your sins, listen to His word and respond. Pakinggan mo ang kanyang salita at ikaw ay tumugon. Anong salita? Ano ang sinabi ni Yahweh? Ano ang sinabi ng Diyos? Sino ang pupunta para sa atin? Whom shall we send? Who will go for us? Hindi niya sinabi, who will go for me? Bakit plural? Who will go for us? Hindi, who will go for me? Bakit plural at hindi singular? Again, ang sinasabi ng mga Bible scholars at mga theologians, God was referring to Himself as the Trinity when He asked, who will go for us? God is asking us right now, sinong pwede naming isugo? Sinong pwedeng isugo upang sa ganun ay ipahayag din ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos na Santatlo? Sinong pwedeng maisugo upang sa ganun ay ipahayag ang kabanalan
at ipahayag ang kasalanan ng tao at ang pangangailangan ng tao na malinis sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Whom shall I send? Whom shall we send? Who will go for us? Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos na magpuri, magpahayag ng kabanalan ng Diyos na Santatlo. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos upang sa ganun ay ipahayag natin ang mundo'y makasalanan at kailangan niyang magsisi sa kanyang kasalanan upang maligtas. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos upang ipahayag na ang Diyos lamang ang pwedeng maglinis sa atin, ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Ikaw ay tinatawag ng Diyos. Ano ang tugon ni Isaias? Sabi ni Isaias, "Here I am, Lord. Is it thy Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord." Nawa ang tugon natin sa panawagan ng Diyos na Santatlo ay kagaya ng tugon ni Isaias. Here I am, Lord. At tuyak apo ibaunak. At tuyak apo ibaunak. Friends, God, the Holy Trinity, invites you to declare His holiness. God, the Father, the Son, and the Spirit invites you to sing for His glory. God, the Father, the Son, and the Spirit asks you right now to go to Him, confess your sins before Him, and that He wants you to receive forgiveness, the forgiveness of your sins. And He asks you now, go, and declare the good news to others. And may we respond, "Here I am, Lord, send me." Good morning, friends, and God bless us all. Tumakder tayo para iti pamaktalgad ti pamati dagiti apostoles. Ti pamati dagiti apostoles. Mamati ak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, na maraswa iti langit ken daga, kastamit ken Hesu Kristo abugbugto nga anak na. Naisikog gapo iti Espiritu Santo, na yanak ken Birhen Maria, nagtutuok babae ti panakabalin ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus na tay ket na itanem. Iti may katlo nga aldaw nagungar iti tenga dagiti natay, imuli sa dilangit ket adda situtugaw ti makanawan ti Dios Ama manakabalin amin. Sadyay agapunto umay mo kaligiti nabiyag kanatay. Mamatag mo at Espiritu Santo, iti Santa Iglesia Katolika, ti panakapawan iti basbasol, ti panagungar ti pagi, ket ti biyag agnanayon. Amen. Agtugaw tayo. Ket itati panakaala dagiti sa datatun tayo. Sa baba.
santuario mo, Apo, ited mi ti daton mi. Ited mi ken kao Dios, dato na panagdayaw. When di pa'y mi ken ka, dato na napnuan panagyaman. When di pa'y mi ken ka, dato na napnuan ragsa. Let's pray. Narito, Panginoon, ang aming mga alay sa inyo. Basbasan, pagpalain ng mga ito. Makapagbigay kaluguran nawa sa iyong harapan. Nawa na pangiti ka namin sa pamagitan ng aming mga alay. Dalangin ko, Panginoon, i-bless mong bawat anak mo na nagkaloob sa iyo ngayon. Kung magkano man kanilang pinagkaloob sa iyo, ibalik mo sa kanilang isang daang beses pa, sapagkat ito naman talaga yung kalooban, kagustuhan ng bawat isa sa amin ay mamuhay ng sagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Kasimno kinados mo, kantahin din amok na dyan pinatik. Apay nga ta ni Jesus, impay na kanyak, grasya na di mabubus, ketin sa lakanak, nga mamugmet ay jay pinatik, ket namnamahek amabalin na, nga idulin sa laknipan, aging gat panumpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal, ket di napatega sa una, pusok talnat yeng na. Namamugman ay jay pinatik, ket namnamahek amabalin na, nga idulin sa laknipan, aging kat panumpalan. Diyak mawatan mo kasano, ati Espiritu, balbaliwan ati puso, agtunog ken Kristo. Namamugman ay jay pinatik, ket namnamaek kamabalin na, nga idulin sa lakniban, aging kat panumpalan. O Diyos, Ama, Anak, ken Espiritu Santo, agkamang kami kan kaita. Iti kakamang mi kan kawapo, idatag mi dagiti amin, apagkasapulan mi. Idatag mi dagiti amin, apakasaknan mi. Idatag mi kan ka agraman dagiti sakit mi. Umay ka, wapo, kaasya na kami. Umay ka, O Diyos. Tulungan na kami. Umay ka, wapo,
agasan na kami. Benisyonan na kami. O Diyos na banal, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. At sa paglapit po namin sa inyo, kami po'y humihingi ng iyong kaawaan at tulong. Hali po kayo. Samahan po kami sa aming mga pinagdaraanan. Hali po kayo, Panginoon. Tulungan kami sa anumang problema ang aming hinaharap. Hali po kayo, Panginoon. Kami inyong hipuin at nang gumaling kami sa anumang sakit na nararamdaman. Idinudulog po namin, Panginoon, ang lahat-lahat ng mga bumabagabag sa aming puso't isipan. Wala po kaming ibang alam na makakatulong sa amin, kundi kayo lamang, O Diyos. Lord, minsan kami nawawala sa direksyon. Minsan di na namin alam kung anong dapat namin gawin. At times, Lord, we are being overwhelmed by the troubles that beset us. Sa dami ng mga dumarating na problema sa amin, di na po namin alam kung anong aming gagawin. Di na po namin alam kung kanino kami tutungo, kung kanino kami hingi ng tulong. Sa mas panahong ganito, O Diyos, hali po kayo. Samahan kami, tulungan kami. Wala po kaming ibang mapuntahan na, malapitan na kundi kayo lamang. Hali kayo sa aming puso at buhay. Ama, kung paanong pinagkaloob mo ang kapatawaran sa suwail na anak, ganon ang gawin mo sa amin ngayon. Igawad mong kapatawaran sa amin. Restore us, Lord. Restore us into your family. Restore us into your kingdom. Help us that we may also sing for your glory. Help us that we may also declare your holiness, O Triune God. Help us that we may also say, like the prophet Isaiah, "Here I am, send me." At ngayon, Panginoon, bilang inyong lingkod na itinalaga upang pangalagaan ang mga anak mong narito ngayon, ako'y lumalapit sa inyo para sa kanila. Kasama sila, Panginoon, sa panalangin na nawa balutin sila ng iyong kadakilaan at kapangyarihan. Dinadalangin ko ngayon, gawin mo silang banal, linisin sila, gawin mo silang karapat-dapat sa iyong kaharian. Ganon din ang gawin mo sa bawat miyembro ng kanilang pamilya, nasaan man sila ngayon. Tulungan mo sila sa kanilang mga negosyo at kabuhayan. Gayon mo silang patuloy na matagumpay. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Jakamunuin tunano, tiyay tiyapu, lumabanak tuso.
Mga kapatid, tanggapin ninyo ngayon ang pagpapala, biyaya, kagalingan at paggabay na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Di bendición di Dios eterna quemca, para urna eterna familiam, di masakbayam, tawinan na santuan, bendición iti Dios kanlayon eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusong, bendition ti Apo. I-bendition ti Diyos itet na anak mo, para burna itet na tapapo. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendition iti Diyos kanlayon eterna. Amen.